Ayan, wag na sana madisbar si Attorney Claire. Ayan, ganito po. Mga kababayan, madidisbar daw si Yussi Claire Castro dahil tinawag po niyang kamukha ni Chucky si Sara. Natatawa po ako. Si Yussi Claire Castro kasi tinawag mo naman kasing kamukha daw ni Chucky si Sara. Wag nagalit. Kaya madidisbar daw. Ay, putragis na. Ay, naku. Ay, putyeta. Ma'am Arceli, Sir Edgar Taiko, ayan, may galap shoutout po. Sir Freddy, ayan, hello po. Katuraw, ayan, may galap shoutout po. Sabi sa balita, mga kababayan, madidisbar daw si Yussi Claire Castro. Bakit? Anong kadahilanan? Kasi sinabihang kamukha daw ni Chucky si Sara. Ay, butang ina. Ay, natawa din ako na panood ko yan sa balita. Diba, mga kababayan? Sir Kenry, hello po. Ma'am Raquel, Mama Jorda, Ma'am Lenny. Hello po, and kay Charks. Ayan, may club shoutout po. No? Ma'am Aurelia, hello po. Totoo naman. Ay, nako, mga kababayan. Kung naalala nyo po, mga kababayan, Liberty Torino, hello po. Kung naalala nyo, mga kababayan, binati kasi ni Sara ang taong bayan noong Pasko. Ngayon, sa sunod na press con, tinanong siya ng reporter. Sabi nung reporter, "Ma'am, ngayon Ma'am Pasko, babatiin mo ba si PBBM?" Ay, nako. Hello po Ma'am Lenny. Ayan, and kay Sir June Madriaga. Ang sabi, ang sabi niya, "Ma'am, babatiin mo po ba si PBBM? Kasi Pasko naman po ngayon." Sabi naman ni Sara, "Anong pakialam mo ka na kanya?" Napainom muna sa tumbler. Sabi niya, "Bakit? Pag binati ko ba siya, magbago ba ugali ko?" Utang ina. Oo, sabi niya, "Bakit? Porque ba Pasko, magbabago ba ugali ko?" Pero yung sa panawagan niya, magmahalan kasi Pasko, magpakatawaran, magkaisa. Nung panawagan niya sa taong bayan. Tapos nung tinanong siya ng reporter, "Ma'am, may possibility ba ma'am na batiin mo si PBBM ng Merry Christmas?" Ang sagot ni Sara, "Ha? Bakit ko naman siya babatiin?" Ay ngayon, itong Yussi Claire Castro kasi, si Yussi Claire, nag-react. Yung ni-react ni Yussi Claire, mga kababayan, sabi ni Yussi Claire, "Grabe naman to si BP Sara." Tingnan mo na kasi mangot, mukhang si Chucky. Sa katunayan dyan, mga kababayan, mukha talaga siyang si Chucky. Totoo naman talaga. So ngayon mga kababayan, ito po yung balita. Dahil doon sa reaksyon ni Yussi Claire Castro, nakamukha daw ni Chucky si Sara nung nakasimangot, nung nagalit. Parang, alam niyo si Chucky, sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, ito po yon. "Show me a picture of Chucky and Vice President Sara." So ito po mga kababayan. Ayan. Ito po kasi ang nangyari. Wait lang ha. Ayan. Yan kasi ang sabi mga kababayan ni Yussi Claire Castro. Na si Sara daw kamukha ni Chucky pag nakasimangot. Totoo naman talaga kasi alam niyo si Sara German. Mistisa kasi si Sara Tisay. Kaya yung buhok niya may pagkapula. Oo, kasi
Alam niyo, sa totoo lang, kahit mga pinsan ko, pag mga ganyan, mga tisay, kasi mga pinsan ko iba, Australian. Meron akong Italian na pinsan, may Australian. Meron din akong pinsan na Koreana. Kapag mga babae, mga ganyan talaga, mga tisay. Tapos yung mga, si Sarah pa naman, mahilig sa buhok na ash brown. Ash brown ang buhok ni Sarah ngayon eh. Tapos naka-green pa siya ng damit. Buti nga hindi siya naka-blue eh. Kung naka-blue siya ng damit niyan, tapos naka-ganon, naka-ganyan, kamukha talaga siya ni Chucky. So ngayon, nag-react itong si Yussi Claire Castro. Sabi dito, may paghahawig daw si Vice President Sara Duterte sa manikang si Chucky mula sa American horror film na Child Play ayon kay Palace Press Officer Presidential Communication Office, PCO Undersecretary Yussi Claire Castro. Diba? Chupaing may kalab shoutout. So, ganyan nga ang nangyari. So, ngayon mga kababayan, binalita po ito ngayon ng DZMM. Ito po ang nangyari mga kababayan. Ito po, pakinggan ninyo ha. Ito na. Undersecretary Castro kinontra PCO Undersecretary Castro kinontra ang mga puna na maaari siyang madisbar dahil sa banat laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Christian Yasores. Go ahead, Christian. Nagtatawa kasi ako dito sa balita. Pinapla ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang ilang puna na maaaring maging ground o batayan para sa kanyang disbarment bilang abogado. Ang banat niya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihamping ni Castro si VP Sara sa mukha ng isang horror doll o nakakatakot na manika kapag nagagalit at nagbibigay reaksyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Castro na mas maitutuloy na ground for disbarment ng abogado ang pag-aanunsong may kinausap na assassin para patayin ng Pangulo, First Lady at House Speaker. Gayon din ang mga abogado na umaaming pumapatay na ganap. Totoo naman mga kababayan, kung meron daw i-disbar, mga kababayan, ay walang iba kundi si Sara. Bakit si Yussi Claire Castro mag-disbar? Madidisbar? Nag-react naman siya at meron naman siyang pinakitang larawan na kung nakasimangot si Sara, kahawig talaga ni Chucky. So ano naman ngayon? So dahil ba doon, hinahambing lang ni Yussi Claire Castro na nakasimangot si Sara, kamukha siya nung nakakatakot na manika sa American horror film, ay madidisbar na siya. Pero yung minura ni Sara, si PBBM, binantaan at ipapatay, hindi na didisbar. Samantalang si Digong umamin na ilang beses na daw siyang pumatay. Hindi dinidisbar. Si Rowena Guanzon nagmumura at nagsisigaw-sigaw doon sa Rockwell. Hindi na didisbar. Samantalang si Yussi Claire Castro nagre-react lang naman. Di ba meron naman tayong freedom of expression na? Yung ginawa ba ni Sara, freedom of speech ba yung pambabanta sa presidente? Hindi po. Yun bang ginawa ni Rowena Guanzon na nagninigaw-nigaw doon sa publikong lugar? Freedom of speech ba yun? Hindi po. Yun bang pag-amin na pumatay ka? Freedom of speech ba yun? Hindi po. Bakit hindi dinidisbar? Kaya mga kababayan, ang layo po sa katwiran nitong mga DDS. Nanawagan sila ngayon na ipadisbar daw si Yussi Claire Castro kasi binastos si Sara. Aba, mga DDS, noong binantaan ang presidente, hindi kayo nanawagang ipadisbar si Sara. Samantala ngayon ang nilait yun. Hindi naman nilait, hinambing lang. Kasi kung nilait yan, ang pangit niya, ganito siya, ganyan siya, hinambing lang naman. Ididisbar na. Pakinggan natin mga kababayan. Nanakaw sa kaban ng bayan at nagbabayad para pumatay. Pinalatan din ni Castro ang umunoy, madalas na paglaban ng Pangalawang Pangulo para sa freedom of expression, imbis na punahin ang problema ng korupsyon. Ipinunto ni Castro ang paggamit umano noon ng mga AFP certificate para pagtakpan ang 15 milyong pisong pondo para sana sa naturang summit pero hindi naman nagamit. Kinalagkan ni Castro ang pangalan ni dating education spokesperson Michael Poa na ano umano ang mga detalye tungkol dito. At yan, ang balitang Christian. Yes, Dato. Hindi kaya yung chocolate milk drink lang? Kasi kapangalan din, diba? Ganun yung pangalan hindi binabanggit ni Yussi Claire. Kaso kasi dun sa kanyang parang live stream nung, I think, nung isang araw ito,
pinakita din kasi ni Yusek Claire yung mukha mismo ng manika eh. Apparently hindi yung chocolate drink, yung manika mismo. Kasi kung yung chocolate drink, baka sabihin mo kang baka. Oo, mas cute naman yun kahit papano. Di ba malay yung baka? 'Di ba? Ito po 'yon. Kung kahawig yung chocolate drink, kanina ko pa ka to iniinom-inom, sabi ko, ano ba yung Chucky, sinabi ng reporter. Ito pala, mamili kayo, yung kamukha ng manika o kamukhang baka. Chucky din yan, sabing chocolate drink. 'Di ba? Kaya nga sabi ng reporter, mamili siya, yung mukhang manika o itong Chucky sa chocolate drink na mukhang baka. Sabi naman ng reporter, buti pa nga yun, mas cute yung baka. Di ba? Pakinggan nyo. Live stream I think nung isang araw ito, pinakita din kasi ni Yusek Claire yung mukha mismo ng manika eh. Apparently hindi yung chocolate drink, yung manika mismo. Kasi kung yung chocolate drink, baka sabihin mo kang baka. Oo, mas cute naman yun kahit papano. Di ba malay yung baka? Ewan ko sa'yo, Christian. Sige na nga, Christian. Extra ka na. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Torres, easy. Di ba? Mamili ka, Sarah. Yung mukha kang si Chucky na manika o yung mukha kang Chucky na chocolate drink, mukha kang baka. Mga DDS, asar talo na naman kayo dito sa DZMM. Di ba? Maniwala ka. Kanino ka? Sige, mamili kayo. Mamili ka, BP Sara. Anong gusto mong ihalin tulad na mukha? Yung mukha kang si Chucky o yung mukha kang baka dun sa chocolate drink na Chucky? Diyos mio, Marimar. Manggigigil na naman mga DDS dito at sabihin na naman nila dito sa sa DCMM. Grabe kayo, ha? Sumbong ko kayo kay Sumbong ko kayo kay tawag dito, Romualdez. Bumaba na talaga yung news. Actually kasi kay Romualdez kasi yung DZMM. Siyempre, 'di ba ang DZMM hindi pinapapasok ni Sara sa Office of the Vice President. Binagbawalan sila doon. Kaya bawi na din ang DCMM yan. Ngayon, kung sabihin ni Sara, bakit ako binanatang ganyan? Freedom of expression lang yun eh. Ikaw nga, nagmumura ka sa presidente, di ba? Ito yung pinakamasakit, mga kababayan. Ito yung pinakamasakit, di ba? Kapag sila ang gumawa ng kabulastugan at katarantaduhan, okay lang sa kanila. Ngayon, kapag nabalikan sila or nagawan sila ng ganon, galit na galit sila, di ba? Nakita nyo na. Nakita nyo mga DDS, noong si Sara nagmumura kay PBBM, nagbanta kay Lisa, nagbanta kay Martin Romualdez, hindi naman kayo sumisigaw na i-disbar. 'Di ba? Alin ba ang mas mabigat? Alin ba ang mas mabigat? Yung magbanta ka, murahin mo ang presidente, murahin mo ang first lady, murahin mo ang house speaker, tapos pagbantaan mong ipapatay, or yung ihalin tulad ka sa mukhang Chucky. 'Di ba? Ang layo naman, ang babaw ng rason na madidisbar. Hindi nga na-disbar si Rowena Guanzon, 'di ba? Hindi nga na-disbar si Marcoleta na tinawag niyang tanga yung reporter. 'Di ba? Yung sabihan niyang tanga. Tapos si Yusek Claire Castro nagre-react lang naman. Freedom of expression. 'Di ba? Hindi pala ninyo gusto kapag ginawa sa inyo. 'Di ba? Mga DDS, huwag na kayong mag-react. Bakit? Kasi si Sara malakas din manglait yan. Akala niyo payakap-yakap yan sa mga matatanda kapag may mga event. Pagpasok niyan sa loob ng van niya, nako, maliligo ng alkohol yan. Turo ni Gloria Arroyo yan eh. Sino ba advisor ni Sara? Di ba si Gloria? Alam niyo ba si Gloria? Pagkatapos makipag-shake hands sa mga tao yan sa labas, naghuhugas kamay, alcohol yan, sinasawsaw yung kamay. Totoo yan. Ako mismo nakita ko yan eh.
Nakita ko yan si Gloria first time nung pumunta siya ng Zamboanga del Norte. Nangangampanya sila, kasama niya si Jambi Madrigal. Si Gloria, si Jambi Madrigal, sino pa, si Coco Pimentel, si Judy Ann Santos. Magkasama yan sila. Kasi ako at that time, hindi ko na sabihin ko ano trabaho ko at that time, no? Ano ata ako noon, 20 years old, 19. Basta nasa city government ako noon nagtrabaho. Ngayon, nakita ko yan siya nung bumisita siya sa lugar ni Haloshos. Oo, alam niyo pagbaba niya doon sa, 'di ba meron silang float, yung sasakyan? Pagbaba niya doon sa van niya, aba, yung alcohol, putang ina, nilagay sa towel. Pinagpupunas kung saan-saan kasi maraming naglalamano sa kanya, maraming nagsishake hands. Kaya si Sara, do you think payakap-yakap sa tao yan? Tigilan niyo ako. Advisor niya maarte. Si Sara ba hindi? Diba, Sir Vic? Malaluan? 12.9 billion budget ni Sandro Marcos. Anong pakialam natin dyan sa 12.9 budget ni Sandro kaysa sa 59 billion o 49 billion? Sige nga. 12.9 budget ni Sandro Marcos. Pinoproblema mo, Pokemon. Kumusta man yung 49 billion ni Pulong? Yan ang masakit sa inyo mga DDS. Kapag si Sara ng lait, kapag si Sara ang nagbanta, hindi nyo ipapadisbar. Pero pag si Sara na ang nilait, naghahamon agad kayo ng disbarment. Tapos mag-comment pa si Pikachu dyan. 12.9 budget ni Sandro. Pinoproblema mo. Yung 49 billion ni Pulong, hindi mo pinoproblema, putang ina ka. 1,000 na beses ang laki sa 12.9 million ni Sandro sa 49 billion ni Pulong. Sige nga, pinoproblema mo yung 12.9 million? I-compare mo sa 49 billion? Sige nga. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga DDS, mga bobo nga man kasi talaga kayo. Kaya, kapag yung mga puon ninyo ang may kabulastugan, pumapalakpak pa kayo kahit mali. Samantala, pag kayo ang binalikan, nasasaktan kayo. 12.6, 12.9. Sabi niya, saan na ba yun? 12.9 billion budget ni Sandro Marcos sa 2026. Kay Pulong is 640 million lang. Hindi Sabi ni Pokemon Pikachu. Kita mo yan? Di mas malaki pa rin. Kung 640 million lang kay Pulong, at 12.9 billion kay Sandro, kumusta naman yung 49 billion ni Pulong na hanggang ngayon, alam niyo sa totoo lang, isa lang ang ma-react ko dyan Alam niyo ba kung bakit ang mga miyembro ng ICI nagsi-resign? Alam niyo, simula nung sinabi ni Trillanes na kung siya ordinaryong tao, kaya niyang imbestigahan si Pulong, bakit ang ICI na may mandato hindi? Tignan niyo, nagsusunod-sunod, nag-resign, isa na lang natira. Bakit? Hindi ko alam, baka nakatanggap din sila. Kita niyo, tingnan niyo ang ICI. Isa na lang ang natira sa ICI ngayon. Halos lahat nagre-resign. Simula nung sinabi ni Trillanes na siya ay isang private citizen na walang mandato, kayang imbestigahan si Pulong. Bakit ang ICI na may mandato hindi nag-iimbestiga at hindi gumagalaw? Tignan nyo ngayon, isa na lang natira, lahat nagre-resign. Sige nga. May tanong ko lang, bakit ba sila nagsi-resign? At bakit ayaw nilang imbestigahan si Pulong? Bakit sila nawawala lahat? Isa na lang, babae na lang natira. Kasi ba sabit din sila? Yun ang tanong ngayon mga kababayan.